Milyon-milyong Pinoy sa ibang bansa ang inaasahang makikinabang pagdating sa internet voting para po sa 2025 midterm elections. Paglilinaw naman ng COMELEC, pinapayagan ng batas ang online voting sa kabila ng agam-agam ng ilang senador. Yan ang aking pampagising na balita. Tuloy pa rin ay tinutulak ng Commission on Elections ang internet voting para sa mga Pinoy sa ibang bansa. Kung matutuloy ito sa 2025 elections, ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ng online voting sa bansa. Bukod sa mga Pinoy sa ibang bansa, target din ito ang mga seafarer na aabot sa mahigit 300,000. Papayagan silang makaboto basta't mayroon silang gadget at internet. You don't need to be in the embassy or the consulate nung lugar o nung bansa kung nasaan ka. Basta registered ka sa seafarer at nagpa-register ka as an overseas voter, then pwede ka makaboto. Paglilinaw din ng COMELEC, kahit walang batas na maipasa para sa online voting, sumusunod pa rin daw sila sa mandato ng saligang batas. Nauna kasing sinabi ng ilang senador na kailangan munang magkaroon ng batas para sa internet voting. Yung batas kasi hindi po pinoprohibit ang COMELEC na mag-venture sa other modes. Basta magre-report ka lang sa Kongreso. Hiling ng COMELEC, wala na sanang kumwestiyon dito sa Korte Suprema. Layon lang naman doon ng online voting na makahikayat ng mas maraming Pilipino na bumoto. Sisiguruhin naman doon ng COMELEC na maghihigpit sila sa gagamiting sistema para sa online voting. Nagbabayad nga tayo using the cellphone ngayon eh. Di ba? Nag-online banking ka nga ngayon, pera yun eh. Pinagkakatiwalaan mo. Di ba? So kung gaano natin pinagkakatiwalaan ng ganyang klaseng sistema sa bago natin pamumuhay ngayon, ganyan namin po protektahan at dodoblehin ang security when it comes to our ballots, our votes. Nakatakdang gamitin ang internet voting sa mahigit 70 bansa. Meron pa ring botohan sa embahado o konsulada at pwede pa ring ipadaan ang boto sa liham. Meron kasing 17 bansa na ipinagbabawal ang internet voting gaya ng Russia, China at Israel. Nakatakdang second round ng bidding para sa provider na hahawak sa internet voting sa Abril. Ito'y matapos magkaroon ng failure of bidding sa dalawang kumpanya nagsumite ng dokumento para sa online voting nitong Pebrero. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.